Ang leon ay kabilang sa pinakamapanganib na hayop sa kagubatan. Tuso, mabagsik at matindi ang pagtatanggol sa kanilang teritoryo. Ano ang mangyayari kung ang isang nangungunang mandaragit ay makaharap ng hayop na parang tangke? Isang tunay na dambuhalang hayop na 4 na beses ang bigat kumpara sa katawan ng leon na may malalaking sungay na matutulis na parang labaha na nakausli mula sa ulo nito. Maaaring tugma o kabaligtaran ng inaasahan mo ang kalalabasan. Ang mabagsik na pusang ito ay nagkamali ng pagpili ng biktima at nagbayad siya ng pinakamataas na halaga. Namatay siya sa malupit na pag-atake. Sa isang mabagsik na sagupaan, walang duda kung sino ang hari ng gubat na iyon. Ang itim na kamatayan o widowmaker, ang African bovid na kilalang kilala sa bansag na iyon. Namumuhay ito sa matitinding lugar, humaharap sa masasamang nilalang, at kadalasan ay nananalo pa rin. Kilalanin ang pamatay leon na African buffalo na parang naka-steroids. Isang napakainit na gabi ito. Noong Hulyo 2004, ang bihasang mangangaso na si Bob Fontana ay nagmamanman sa mga malalaking mandaragit ng Afrika sa ligaw na savanna ng Tanzania. Ang big game animals ng Afrika ay terminong ginawa ng mga mangangaso para tukuyin ang 5 pinakamahirap hulihin sa Afrika habang naglalakad. Kasama rito ang leon, leopardo, rhino, elepante, at ang bida nating African buffalo. Pagkatapos ng tila walang katapusang paghahanap at pagsiyasat, sa wakas ay sinuwerte si Bob at may napansin siyang gumagalaw sa likod ng mga palumpong. Itinaas niya ang kanyang rifle, handa ng kalabitin ang gatilyo nang biglang walang ano-ano. Nagsimulang manginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na parang dahon. Pagdating ng pinaka-hindi tiyak na miyembro ng Big Five, bago pa siya makapikit, isang pares ng mapanganib na itim na sungay ang sumugod. Iniangat siya at itinapon na parang sirang manika. Pagkatapos, sa isang iglap, muling sumalpok ang hayop sa kanya. Sa pagkakataong ito ay tumama ng malakas sa kanyang ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa mga nakakita, patay na si Bob bago pa siya bumagsak at ang pumatay sa kanya ay ang widowmaker, ang African buffalo. Isa lang iyon sa mga dahilan kung bakit kailangang paghandaan ang mga hayop sa kanilang kaharian. May iba pa tayong pag-uusapan, pero unahin muna natin ang kanilang pagpapakilala. Ang Cincerus caffer o African buffalo ay isang mabagsik na baka. Namumuhay ito sa latian, floodplains, mopane, damuhan, at makakapal na kagubatan ng bundok ng Afrika, laging malapit sa tubig. Isa sa kilalang uri ng baka, hinati ito sa 5 subspecies, at ang Cape Buffalo ang pinakamalaki. Umaabot ang bigat nila sa 500 at 50 hanggang 2,000 at 200 pounds at taas na 3 tuldok, 3-5 tuldok, 6 talampakan. Matitipuno at mababa ang katawan nila na parang may binting puno, kaya mas makapangyarihan ang tindig kaysa ibang malalaking bovids. Sa Afrika, kilala ang mga dambuhalang ito bilang ilan sa pinakamapanganib na hayop at may dahilan sila para dito. Ang pinakamalakas nilang sandata ay ang matutulis at pakurbang sungay na dala nila. Kilalang kilala dahil sa kanilang mga sungay na halos magkadikit ang pinagmumulan. Bumubuo ito ng matibay at solidong panangga sa tuktok ng kanilang ulo. Tinatawag itong boss. Mula roon, bumababa ang mga ito at pagkatapos ay pumapaling pataas at palabas. Minsan ay umiikot pa o bumabalik pa lalo na sa pinakamalalaking toro. Ang mga nakakamatay na sandatang ito ay maaaring umabot ng hanggang 3.2 talampakan ang lapad. At ang record ay umaabot pa sa nakakabaliw na 5.3 talampakan. Para mailagay sa perspektibo, ilang pulgada lang ang ikli nito kumpara sa taas ng tao. Isipin mong may mabilis at determinadong bagay na paparating sa iyo, handang pabagsakin ka at hindi tumitigil sa dadaanan nito. Napakaliit ng tsansa mong mabuhay. Bawat taon, mahigit 200 tao ang tinutuhog, tinatapakan o pinapatay ng mabagsik na hayop na ito para ipakita ang lakas nila. Kapag bumangga, ibinababa ng hayop ang katawan na mas mababa ang ulo kaysa likod, mas malapad ang harapang paa kaysa likuran. Ginawa ito para kayanin ang lahat ng kalamnan at bigat na nakapaloob sa harapan. Kaya nagiging magaan ang likurang bahagi, dahilan para maging sobrang liksi ng hayop na iyon. Hindi mo talaga mahuhulaan ang kilos nila, lalo na kung nasugatan o naipit sa mga komunidad ng mga ngaso. Sabi nila,
Mga patay ang bumabangon at pumapatay sa iyo. Bagamat metaporikal ang pahayag, sa totoong buhay, laging nilalapitan mula likod ang natumbang African buffalo. Dahil hindi mo alam kung bigla silang babangon at maglulunsad ng mabagsik na pag-atake kahit na tinamaan na sila ng maraming bala mula sa mga putok. Ang hindi mahulaan na ugali na ito ang nagtutulak sa kanila na makipagsagupaan sa pinakanakakatakot na mandaragit ng kagubatan, ang mga leon. Sa ilang bahagi ng Afrika, kalabaw ang pangunahing pagkain ng leon. Ngunit mahirap pabagsakin ng isang leon lang ang adultong African buffalo. Kapag lumapit ang malaking pusang ito sa isang kalabaw at naramdaman nitong nanganganib siya, naglalabas ang dambuhalang hayop ng sunod-sunod na nakakatakot na singhot at malalakas na pagtapak ng malalaking paa bilang babala. Bihira ring umatras ang leon na kasing nakakatakot. Kaya ang mga dambuhalang hayop gamit ang matutulis nilang sungay, biglang sumusugod at tinatarget ang pinakamahinang bahagi ng leon. Kung hindi agad makakilos ang pusang iyon, maaari siyang masuwag, mapalipad sa ere na parang basahan, at pagkatapos ay yurakan ng malalakas na paa ng kalabaw. Ang tindi ng lakas ng pagsugod na ito ay kayang baliktarin agad ang sitwasyon, ginagawang biktima ang mga ngaso. At kahit makaiwas pa ang leon sa unang atake, hindi pa tapos ang kalabaw. Mabilis at biglang iikot ito, handang manghampas gamit ang mga sungay na parang brutal na palakol ng tagapagparusa. Dahil sa lakas at bangis nito, kailangan ang buong grupo ng leon para mapatumba ang adultong kalabaw. Alam ng mga leon na delikado ang laro nila at hindi nila ito binabaliwala. Paiikutan nila ang kawan, pipiliin ang pinakamahina o pinakanaiiwang biktima. Pero hindi agad susuko ang kalabaw. Nagkakaisa sila at habang dumarating ang mga leon, nagsisiksikan, bumubuo ng pader ng katawan at sungay, handang magtanggol kahit buhay ang kapalit. Kapag nagsimula ang labanan, nagkakagulo. Inaatake ng mga leon gamit ang kanilang kuko at ngipin. Sinusubukang kumapit sa likod o leeg ng kalabaw. Pero lumalaban ang kalabaw gamit ang buong lakas. Nagwawala, sumisipa at iwinawasiwas ang mga sungay. Hindi lang ito laban, ito'y mabagsik na sagupaan ng instinct at bangis, kung saan kahit ano pwedeng mangyari. Kadalasang napapaalis ng grupo ng adultong kalabaw sa Afrika ang mga leon. Kahit minsan ay may natitibag silang adulto. Maraming leon ang umaalis na may malalalim na sugat at nabaling mga buto kung makakalakad pa nga sila. Kilala rin ang mga hayop na ito sa hindi paglimot ng galit at paghihiganti. Ang hari ng gubat ay nakagawa ng krimen nang pabagsakin niya ang isang African buffalo, kaya't naghihiganti ngayon ang natitirang kawan. Nagwawala ang mga galit na baka kaya umakyat sa puno ang malaking pusa para iligtas ang sarili. Nakulong ang leon sa puno ng mahigit 2 oras. Desperadong kumapit sa mga sanga para makaiwas sa gumaganting kawan. Hindi lang mga leon ang kalaban ng masusungit na kalabaw. Nakakasagupa rin nila ang iba pang miyembro ng Africa's Big Five na nauuwi sa mararahas na sagupaan. Kahit rino, elepante, leopardo, buwaya, hyena o ligaw na aso, lalabanan nila ang mga ito. Sa karamihan ng engkwentro, ang mga ahas ay delikado at mahirap hulaan. Ang African buffalo ay pangunahing damukain sa Afrika, hindi aksidente ito. Ginagamit nila ang magaspang na dila at malalapad na pangil para mapunit ang damo. Mas mabilis kaysa ibang halamang kumakain sa kontinente. Ang kanilang 4 na bahagi ng tiyan ay mahusay magproseso ng matitigas na hibla ng halaman. Kinukuha ang lahat ng nutrisyon para mapakain ang malalaking katawan nila. Dahil malapit sila sa tubig, mahusay silang manlalangoy at hindi natatakot sumisid sa ilog para maghahanap ng pastulan. Kaya rin nilang uminom ng 7.6 na galon ng tubig sa ilang minuto. Papalapit na ang isang Aprikanong kalabaw. Ang pangunahing grupo ng mga kawan ay binubuo ng mga babae at supling na may mahigpit na hierarchy ng dominasyon. Pinalilibutan ang grupong ito ng mas maliliit na kawan ng mga lalaking mababa ang ranggo, dominanteng lalaki at babae, at matatandang mahina na. Bukod dito, ang mga mailap na higante ay may kahanga-hangang asal panlipunan. Pagpahinga na, tumatayo ang mga babae, umiikot at humihiga muli sa gusto nilang direksyon.
Pagkatapos ng isang buong oras ng ganitong pag-ikot-ikot, sa wakas ay tutuloy na sila sa direksyong sama-sama nilang napili. Ang desisyon ay ginagawa ng buong grupo bilang isang pagkakaisa, hindi dahil sa posisyon o pagiging dominante. Kapag may panganib, nagsasama ang kawan at bumubuo ng bilog, inilalagay ang mga guya sa gitna at ang matatanda sa paligid bilang proteksyon. Ang mga kalabaw na nasa pinakalabas ay nagsisilbing tagapagtanggol, maaaring umaatake ng matindi laban sa mga mandaragit o nagbibigay ng malalakas na babala. Dahil sa pagkakaisa nila, nahihirapan ang mga mandaragit pumili ng target, kaya nagiging parang di mapasok na pader ng laman at galit ang kawan. Kung magtagumpay ang malalaking pusa na mahiwalay ang isa sa kanila sa pag-atake, hindi agad iiwan ng iba ang kasama sa panganib. Naipit ang dambuhalang kalabaw sa tabi ng bato habang sinusubukan takasan ang mga leon. Akala ng mga mandaragit, madali nilang mapapatay ito, pero sumugod ang kawan, pinalayas ang mga leon at nailigtas ang kasama. Ang babaeng Afrikanong kalabaw ay nagkakasekswal na pagkamulat sa edad na 5, habang ang lalaki ay mas maaga, mga 4 hanggang 6 na taong gulang. Itinatakda ng mga hayop na ito ang kanilang pagpaparami at panganganak ayon sa takbo ng tag-ulan. Ngayon, kapag ang isang babaeng kalabaw ay naglalandi, ang toro ay laging alerto, mahigpit na nagbabantay at ginagawa ang lahat ng makakaya upang itaboy ang mga karibal. Pero hindi iyon madaling gawain. Mailap ang mga babae at ang kanilang amoy ay umaakit ng mga lalaki, kaya nagkakaroon ng matitinding sagupaan ng mga karibal. Tanging ang pinakadominanteng toro ang nananatili sa kanya hanggang handa na siyang magparami. Pagkatapos ng pagtatalik, ang mga baka ay buntis ng halos 11.5 buwan bago manganak. Ang bagong silang ay nagtatago sa mga halaman sa unang mga linggo, sumususo sa kanyang ina hanggang sa siya ay maging sapat na malakas para sumama sa kawan. Ang African buffalo sa kagubatan ay karaniwang nabubuhay ng 11 taon, pero ang iba umaabot ng 22 taon. Ang pangunahing banta sa African buffalo ay ang pagkawala ng tirahan dulot ng lumiit na teritoryo, lumalawak na pamayanan, at patuloy na pagpapastol ng hayop. Dahil kabilang sila sa Big Five, pangunahing target ang buffalo ng trophy hunters. May mga desperadong nagbabayad ng 10,000 para lang maranasan ang pananabik na makapatumba ng isa. Pinapalala nito ang mga problemang nagtutulak sa mga kahanga-hangang nilalang sa bingit ng pagkaubos. Ayon sa International Union for Conservation of Nature Red List, may tinatayang 570,000 African buffalo at patuloy pa itong nababawasan, kaya kabilang sila sa near threatened category. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin makakapagpahinga ang mga African lion ngayon. Dahil nasa 40,000 na lang sila, mukhang mas mahirap pa ang kalagayan ng malalaking pusang ito kaysa sa buffalo na patuloy na lumalaban sa panahon at American bovits. Ano sa tingin mo? Meron pa bang hayop na kasing tatag ng African buffalo laban sa leon? I-share ang opinyon sa komento at magkita ulit tayo.